Wala na raw kasing katapusan itong pagtatalo nitong dalawang magjowa na si Monica at si Warren. Ang problema kasi ay hindi nila alam kung sino sa kanilang dalawa ang dapat na mag-adjust, magparaya, dahil magkasundo raw sila sa maraming bagay. Nga lang, sa usapin ng relihiyon ay hindi ho sila magkasundo. Ayaw naman banggitin nilang Warren at ni Monica at minabuti na rin po ng programang ito na hindi na nga ipabanggit din ang kanilang mga denominasyon o simbahan na kinabibilangan. Pero hanggang ngayon, gusto nga nilang humingi ng tulong. Blanco pa rin kasi sila. Sino ba dapat yung magparaya? Kay Monica at si Warren. Kaya naman, sige, kausapin nating mauna itong si Monica mula sa Mandaluyong. Monica, magandang tanghali sa'yo. Hello po, magandang tanghali po. Nasa trabaho ka ba ngayon? Wala po. Ayun. Tapos si Warren makakausap din naman natin mamaya-maya sige, Monica, gaano na kayo katagal na mag-on nitong si Warren? 2 taon na po mahigit. Matagal na rin kayo ba ay nagli-live-in o hindi naman? Dalaw-dalaw lang? Dalaw-dalaw po. Gaano kadalas dumadalaw at nagpupunta naman sa bahay ninyo itong si Warren? Madalas po. Okay. Bakit? Malapit lang siya sa inyo nakatira? Sakto lang po. Yon. Sige, isang tanong ko na muna para sa inyo. Kung kayong dalawa ay namumroblema nga doon sa pagkakaiba ng inyong paniniwala sa relihiyon, wala bang ibang mga tao na nagbibigay ng pressure sa bawat isa sa inyo? Nang dahil sa inyong piniling relihiyon, Monica? Wala naman ho. Oo, kasi alam mo, minsan nagtatanong din yung mga magulang natin, bakit yan si hindi man lang tayo masamahan sa araw ng pagsisimba natin o pagsamba. Di ba may mga ganun kaya nape-pressure ka. Kaya nape-pressure ka. Wala namang ganun. So kayong dalawa lang talaga nitong si Warren ang nagkakaroon ng problema. Pero labas muna tayo dyan sa usapin ng pagkakaiba ninyo sa relihiyon. Kumusta ba? Romantic naman ba itong si Warren kapag siya ay naglambing? Opo. Wala ka ba masabi sa kanya na pagkukulang naman kay Warren bukod doon sa hindi nga kayo magkaintindihan? Sino ba dapat magbigay? Ano po? Wala naman kayong ibang pinagtatampuhan, walang ibang problema. Galingan mo ang sagot, nanonood sa atin si Mama OG Diaz. Hinihintay yung sagot mo. Wala naman ho. Wala naman. So sweet naman talaga pagka magkasama kayo, tuwing kailan nyo lang na pag-uusapan. Ito na namang differences ninyo pagdating doon sa inyong relihiyon na kinaaniban. Random po siyang nabibring up, ganun po. Ayan. Kasi po, as much as possible po sana sa akin, ayoko siyang parating i-bring up kasi ang dilema po kasi talaga siya. Doon pumapangit yung usapan ninyo. Sino ba sa inyo ang madalas na nagtatanong tungkol doon? Si Warren ba? Si Warren po. At kumusta si Warren? Nag-iibang tao ba siya kapag dinidiscuss niya na at ino-open niya na nga? O sabi mo nga, binibring up niya na yung ganoong usapan. Siya pa naman po siya. Pero yun nga lang po, committed po kasi siya sa kanyang paniniwala, ganyan. Naintindihan ko naman po yan kasi po as for someone who grew up na ganun na po, since bata hanggang tumanda. Siyempre, mahirap nga naman po kasi talaga mag-adjust. Yes. And yun po talaga yung heart and soul ng kanyang paniniwala. Okay. Sige, nasa kabilang linya na natin si Warren. Kausapin naman natin si Warren. Warren? Magandang tanghali po. Ayun. Ito. Kinakausap natin kausap ko si Monica. Narinig mo naman, yung mga tinanong ko sa kanya kanina. Ayan, as much as possible. Syempre, sabi ko nga, wala na lang banggitan kung anong
denomination o anong sect yung kinabibilangan ninyong dalawa, ano? Ayan, with all due respect sa inyong mga paniniwala. Nga lang, itong ang si Monica, medyo nape-pressure na yata at naguguluhan kasi okay ka naman daw bilang boyfriend, pero kapag ka binring up mo na, inihain mo na, napag-usapan, o nga pala, itong pagkakaiba natin sa ganito, nape-pressure din siya. Paano ba yan, Warren? Yun nga ho, no, Kuya Poy, kasi balak na po kasi talaga namin magpakasal. Mhm. Pero yun nga po, pag napapag-usapan namin kung sino po mag-a-adjust sa aming dalawa. Ako po kasi, ano po kasi talaga ako sa paniniwala ko. Firm po talaga ako kung ano po yung ano ko. Kaya po tuwing na binibring up ko po sa kanya, lagi lang po kami nag-aaway. Ay na, pumapasok na yun. At hindi mo pa nakikita na mapagbibigyan ka anytime soon itong si Monica doon sa panawagan mo naman na mapasakop siya Ah, sa'yo. okay. Lagi lang po kasi niya na parang ayaw niya lang po kasi pag-usapan talaga. Yun Okay. po So kasi iniiwasan na problema. lang para wala na munang away. Opo, ganun. Mm. Iniiwasan niya. Which Mm. is, ako gusto ko mapag-usapan dahil gusto nga na po namin masettle. Pero ikaw ba, Warren, aminin mo lang ha, yung totoo, sa bagay, nandiyan naman si Monica para patotohanan o hindi yung o pasinungalingan yung sinasabi mo. Kasi alam mo, kapag may pinag-uusapan tayo, lalo na yan, because I think that's also involved yung relationship natin pero medyo mas malalim pa kapag ka difference ninyo sa religion ang pinag-uusapan. Ikaw ba sa pakikipag-usap mo, marunong ka ring makinig? O ikaw yung kapag ka nakipag-usap ka, hindi na pwedeng mabali, hindi na pwedeng makipagdiskusyon because I'm talking about my religion, tapos na usapan na ito, hindi mo pwedeng kontrahin. May ganun ka bang pag-uugali? Wala naman po. Ako ready naman po ako makipag-usap. Yun lang Mm. po talaga yung problema. Ayaw niya lang pag-usapan. Kasi ako, Mhm. willing naman ako makinig kung bakit ayaw niya mag-convert Mhm. Mhm. sa reliyon. Okay. O sige, pero syempre nandiyan naman si Monica sa kabilang linya. Tanungin na nga natin, Monica. Hello? Monica, tama ba yung sinabi ni Warren na kapag ino-open up niya yung topic na yun para sa inyong dalawa, hindi naman siya yung sige na lang sa salita pero hindi naman na makikinig sa'yo? Ano po, di ko po. Hindi kasi tinatanong ko si Warren kanina, baka naman pagka ino-open up niya, Excuse me. kaya ka hindi komportable, dahil ang gusto niya na lang ay makinig ka, maniwala at wag nang sabihin yung side mo. Ganun bang klase si Warren as a boyfriend kapag ka dinidiscuss niya sa yon? Um, Nakikinig naman po siya sa side ko, pero like I said nga po, firm po siya sa paniniwala niya. So parang ang dating po dito is, whatever I say, oo, naiintindihan niya, pero parang sa kung ano what he believes. Oo, so wala na. Wala nang mangyayari kung pag-uusapan pa. But of course, darating sa punto na mamimili kayo kung gusto na ninyong makasama ang isa't isa. Pero sa paniniwala nyo ba dalawa, Monica and Warren, magkaiba ba? Are you, ibang Panginoon ba yung, Magkaiba po. ibang Actually po, Panginoon? for plus information lang po. Oo. Kung ano po yung mga bawal na ganyan sa mga paniniwala nila is ganun po ako. Oh. Ayun. Parang ako po yung opposite nung ganun. Mhm, mhm. Ayan, okay. So medyo komplikado nga ano sa pagdating sa kung papaano kayo magsasama. Papaano 'yan, Monica, kung sakasakali at hindi talaga ayaw rin magpa-convert nitong si Warren. Kakayanin mo ba na bitiwan ang relationship? At ikaw din, Warren, ganun ba? Ayun po. Anong ayaw mo? Ay, sorry. Di ko po alam. Pero, ang sinasabi ko naman po kasi sa kanya lagi is, like, syempre nga po, magkaiba po kami ng Mhm. ways and Mhm. belief.
So parang ang sinasabi ko po lagi sa kanya, hayaan niya ako mag-adjust paunti-unti. Kasi hindi naman po yung isang bagsakan na in an instant is ganun na po agad. Mm. Ayan, kaya nga kanina, no, medyo tinanong ko na rin kung meron bang pressure mula naman din sa pamilya na pinanggagalingan ninyo kasi I'm quite sure, lalo na kapag sarado kayo doon sa paniniwala ninyo, magiging issue rin yan in due time. Ready ba kayo kung sakasakaling dumating ang panahon na yun? Tingnan natin pag dumating na yung point na yun. Pero syempre ako naman po tinatry ko din naman po i-adapt yung Mm. yung sa kanila Okay. So, paunti-unti. oo. Pero syempre po may mga times talaga na syempre magkaiba paniniwala. So meron Oo. talagang disagreement on some other Ayun. things. Napapatanong ka rin, ano ba ito? Ano ba 'yan? Yung mga ganon. Hindi Oh, hindi ko pa yes po. hindi ko pa malunok 'yan. Pero yung iba naman ay kaya mo nang lunukin, kumbaga, 'di ba? Opo, kaya Ah. naman po. Pero may mga bagay-bagay lang po talaga na ang laking question mark sa akin na parang, bakit? Yung mga Oo. ganun po na which is malayo po sa amin. Oo, pero you think it'll take time? Kasi sa nakikita ko, no, sabi mo nga kahit papaano, unti-unti, inaaral ko rin naman, sinusubukan kong tanggapin, di ba, yung mga aral, yung mga ganyan. O yun naman pala, Warren eh. Opo, pero Pakonti-konti, yun nga lang po nag-e-effort kasi, itong si Monica. Mm. ganun nga po. Pero yun nga po kasi, syempre hindi ko rin naman po maiwasan na gawin pa rin yung old ways po kahit na kaya try ko i-adapt sa kanila. Kasi yun po yung nakasanayan ko. Okay, kasi nga medyo sensitibo at mahirap yung mga ganyan bahagi na yan ng ating kabataan. Bahagi na actually ng pagkatao natin, yung mga paniniwala natin, lalo na sa usapin ng relihiyon. Ayan, pero ang inyo namang relationship ay nandito, sabi mo nga ay 2 years na. Ayan, mga gaano pa ba? Bata pa naman kayo. Si Monica is 24 years old, si Warren ay 26 years old. Sa tingin ninyo, ano yung reasonabling haba pa ng panahon para mabigyan nyo ng pagkakataon ng isa't isa nang malaman kung sino ba ang kailangan mag-adjust, may kailangan ba mag-adjust, or pwede naman nating panatilihin lamang yung respeto sa pagitan nating dalawa. Kung yan talaga paniniwala mo, yan. Kung ito paniniwala ko, rerespetuhin nga lang, magiging komplikado yan pagka may lumabas ng mga bata. Di ba? May ganun na namang usapin. Kapag kailangan ma-resolve na yan sa dating stage pa lang. At kayo nga ay nandun sa best position para i-resolve yan. Kasi kapag pinilit na magsama na, magpakasal na, baka dun pa kayo magbabangayan, legally, mas magiging mahirap na yan, mas complicated at mas magastos. Oo, yun ang ayaw natin dyan. Warren, ikaw ba ay kaya mo pa maghintay ng ilang panahon pa? At Monica, kaya mo rin pang maghintay pa? O si Warren naman pasagutin natin ngayon? Sa akin ho kasi, sa ngayon po kasi gusto ko na po talaga na magpakasal kami. Kaso yun nga po, dahil ayaw nga po niya magpa-convert pa or ayaw niya po manage sa amin, doon po kami nag-aaway. Sa ganito. And what does that tell you? Ibig sabihin, hindi pa hinug. Warren. Diba? Nandyan na yung plano mo, nandyan na siguro yung ipon mo, nandyan na yung gigil mo na makasama siya. Pero you just have to accept the fact na hindi pa hinug yung pagyayaya mo ng kasal. Diba? Oo. Siguro ho, spiritually, hindi pa po talaga siya ready. Kaya doon po kami nag-aaway. Lagi. Pag nag-uusap po. Oo, kasi Warren, sa totoo lang, papaano mong yayayain ang babae na ng kasal, gayong ayaw naman nga, o hindi pa ready, hindi naman niya ayaw, hindi pa siya ready na pasakop doon sa paniniwala. Saan kayo ikakasal? Well, pwede sa huwes. Papayag ba yung mga nakapaligid sa inyo? Ikaw ba, papayag ka? Warren? Hindi ho eh. Hindi po kasi yun yung imagine ko. Oo, yun nga yung gusto ko po kasi natin. talaga yung sacred ko talaga yung wedding namin.
namin. Yes. Oo. Pero yun nga, o papaanong gagawin? Pwede ba kayong yung kompromiso? O kailangan mo maghintay pa ng konting panahon, Warren? Kaya mo ba? Kaya naman ho. Ang kailangan ko lang naman po kasi makita yung pagbabago sa buhay niya. Mm. Which is yung sa paniniwala na. Oo, pero ikaw ba ay kaya mo rin namang siyempre irespeto yung kung ano rin naman yung mga nakasanayan at ano niya, no, yung paniniwala niya. Kaya mo bang gawin yun? Kaya naman ho, kung yun po yung magiging tulong sa paghihintay po talaga sa kanya. Mm. Oo, kasi alam mo, kaya nga sabi ko kanina, no, maganda na pinag-uusapan nyo yung seryosong bagay na yan, pero merong respeto sa isa't isa. Hindi yun dahil sa, mahal mo ko, dumito ka na. O kaya, wag mo na nga na yan, kalimutan mo na yan. Of course, hindi ganun kadali yon. 'Di ba? Hindi ganun, para mong sinasabi, kalimutan mo na yung pamilya mo. O kalimutan mo na yung mga kamag-anak mo, sumama ka na sa akin. Of course, hindi ganyan kadali na bitiwan nga yung kinalakihan na mga paniniwala. Ayan. Kaya tinatanong ko na rin kanina dahil crucial sa ngayon, gusto mo na magpakasal. Nga lang, si Monica kailangan pa ng panahon. Kaya alam nyo, pag-usapan ninyo, ano ba, in the next 2 years or 3 years, kapag wala pa ring desisyon, dyan ka na, dito na ako. Sinubukan natin. 'Di ba? Wala ba kayong ganun na naiisip, Warren? Okay lang naman po. Mm. Sa akin po kasing paniniwala, yun, kaya rin po gusto ko na rin po kami magpakasal dahil siyempre po, nandun na rin po yung pag magkasama kami. Gusto rin po namin na parang magkasama sa, parang kumbaga gusto na po natin mag-settle, kunyari sa kama, mga ganun po. Like, or ano na po talaga, family. Sa religion po kasi namin, bawal po kasi talaga kami magsama sa isang bahay. Mhm, mhm. Kaya parang dahil 2 years na rin po yung waiting ko, kumbaga, let's settle na. Parang ganun. Sige, tanungin nga natin si Monica. Monica, ready ka na rin ba na mapakasal kay Warren? Kung sakali bang wala itong pagkakaiba nyo sa relihiyon sa gitna ng inyong pagsasama, magpapakasal ka na sa yaya nitong si Warren? Hindi pa po, bata pa po ako. Hindi pa, Warren. Oo, so medyo dalawang punto na, yung dalawang puntos yung kailangan mong be considerate also doon sa sa paghihintay pa. I-enjoy niyo muna yung dating stage na 'yan. Ha, Warren? O hindi pa. Kung yun po yung Oo, hindi pa. O sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na mag-usap na dalawa, Monica and Warren. At pagkatapos ng pag-uusap nga ninyo, lalo na yan, yung mga, at least, kumbaga, napakatas natin yung dapat ninyong pag-usapan, yung differences and adjustments sa inyong magkaibang relihiyon. And of course, doon pala sa pagyayaya ng kasal, si Warren ay kakasal-kasal na. Si Monica, teka lang, bata pa ako 24 years old. Si Warren din naman, bata pa, 26 years old. Pero pagkatapos ninyo mag-usap, pipili kayo, ano ba? Letter H for half and half ang inyong desisyon. Letter E, i-evaluate nyo na muna. Letter A, o sige na, approve na. Letter R, ay, reject na, ayoko na. Or meron din yung letter T na, okay, let's try again. Monica and Warren, mag-usap kayo. Go ahead. Ayan. So, Monica, yun, i-respect ko yung decision mo na hindi ka muna mag-convert sa amin. Pero sana mapag-usapan pa natin to dahil alam mo naman na 2 years na tayo and gusto ko na talaga mag-settle tayo. Hindi ko naman to gagawin kung hindi kita mahal. So, sana mapag-usapan natin to. So, yun lang. Ayun, so na-consider mo din na parang nasa peak pa ako ng career ko and naiintindihan ko naman na and na-appreciate ko naman na gusto mo na akong pakasalan na ganyan. But I still have more dreams to chase pa, especially gantong edad. At the same time, hindi sa isang iglap na mapakonvert na ako agad. Kailangan mo rin intindihin na iba talaga yung paniniwala ko sa inyo. Though tinatry ko naman, pero
hindi siya ganun kadali. It takes time talaga. Yun. So, ganun muna. On hold muna, Warren. Huwag masyadong gigil na mapakasal. Ha? Mahirap. Opo. Mahirap magpakasal ng mag-isa. Hindi pa ready si Monica. Hindi ka pa niya masasamahan. Ha? At saka po kasi ako po, I believe po kasi na mas better na kapag buo na yung decision ko na tatanggapin ko na siya with open arms. Hindi yung, ang pangit kasi yung natitilitan ka lang. Kasi Yes. aside sa unfair yun sa kanya, unfair din sa sarili ko. Ayan. Kaya nga, kapag ka hindi pa hinog, huwag munang pitasin. Yan yung sinasabi natin kanina, Warren. So ngayon, huminga ka muna ng malalim. I-enjoy ang inyong dating stage nitong si Monica. Pwede ba yun? Oo. Medyo wag masyadong seryoso muna sa buhay. Ha, Warren? Oho, Medyo malaki-laki pa yung mga issue na ayusin sa differences ninyong dalawa. Sabi nga ni Monica, gusto ko munang i-enjoy yung career ko. Na parang nasa peak pa lang ako ng career ko ngayon. Ni-enjoy ko pa lang. Ayoko munang mag-start ng pamilya. And pero syempre, ang bottom line ng lahat ng ito ay yung respeto sa desisyon ng bawat isa. Yan yung sikreto ng nagtatagumpay at nagtatagal na marriage. Ha? Yung may respeto kayo sa isa't isa. Kahit hindi mo gusto ang desisyon ng partner mo, pero kung sa tingin niya ay makakabuti para sa kanya, di sige. Kailangan mong irespeto ganun din. Sa paniniwala niya, di sige. Yan ang paniniwala mo. Pero at some point, kailangan meron talagang respeto. So ano na ang inyong HEART decision, Monica and Warren? Sa akin po, H. Letter H. Para kay Warren, Monica? Ganun din po. Yan, half and half, 50-50 na desisyon. Pagbibigyan kita, pero pagbibigyan mo rin muna ako. Maraming salamat sa inyong dalawa, Monica and Warren, sa pagpapakita na pwede naman po talagang mapag-usapan ng maayos din ang ganitong mga differences, especially sa magkarelasyon na magkaiba ang paniniwala sa relihiyon at magkaiba pa rin ang kanilang mga plano para sa isa't isa. Yung isa gigil na mapakasal, pero yung isa, teka lang, hold it. Meron pa akong gustong gawin para sa career ko as a single woman o as a single individual. Ayan, respeto ang bottom line natin dito, mga kapatid.